Bimby Aquino Yap. Ito na nga bang isa sa mga dahilan ng kanyang selebrasyon at kasiyahan at pagbabago sa anyo niya, no, na nakikita natin everyday ngayon sa Eat Bulaga. Totoo nga ba na yung plot twist, no, na pagbabago dun po sa katanghalian sa Pinas mula special guest tungo sa core na Dabber Cut. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isang komprehensibo breakdown sa pagbabalik at pananatili ni Bimby Yap sa Eat Bulaga Executive na overviews mga Mars at fellow Marites. Mother is Mothering. At ang ating paboritong childhood duo na si Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon ay opisyal nang nagpapakilig at nagpapatrend sa tanghalian. Kung active ka ngayon sa TikTok, which is formerly X, at X na ngayon ay dati po ay Twitter yon, at Facebook Reels, kamakailan malamang na flood na ang feed mo ng mga clips ni Bimby at Raisa. Nagsimula ito sa isang tila simpleng surprise reunion para sa karawan ni Raisa, ngunit ngayon ay naging ganap ng noontime phenomenon. So para po maunawaan natin, kasi meron pong mga resibo at mga palatandaan na tila isa ito sa mga dahilan ng selebrasyon ni Bimby at ni Miss Raisa May Dizon lately. So panoorin natin ang video clip na ito. Let's watch this. Ayan, si Bimby ba? Bimby! Yes! Wow! Bim, may premyo ka na, ha? Yun! Yun! Ikaw tuwa yung bagats. Si Karen, si Paolo, si Cantawan. Grabe naman yung glow up. Si Raisa na may liig na. At si Wally. Pili ka na isa. Si ano po, Bimby. Oh, thank you! Bueno mano! Si Bimby. Bimby, magkano ang pwede ma-premyo ni Kat? Ay, malaki yan. Oh! Oh! Pipili ka ng isa? Ayan, si Bimby ba? Bimby! Yes! Wow! Bim, may premyo ka na, ha? Yun! Yun! Yan. So, ang pinag-uusapan ng buong bansa ngayon, Dabber Cuts, is Bimby officially regular Dabber Cuts host now sa paglabas ng panibagong segment graphics kung saan nakapaloob na ang mukha ni Bimby bilang bahagi ng papremyo at roaster host, kasama pang magkakasunod na araw niyang pag-ere sa Eat Bulaga. Tila hindi na lamang ito simpleng pagbisibisita lang o parang guest co-host lang siya. Ito ay isang strategic, high rating at ultra kilig na move na muling nagpatunay na kapag Eat Bulaga ang gumawa ng lab team o nagdala ng bagong host, talagang tumatatak, no? So dahil dito ay hihimay-himayin po natin yung mga ganap, no, ngayong linggong ito. Kumapit ka lang, Mars. So ito na ang kwento po ng tambalan na binansagan na maybe at kung bakit swak na swak ang tambalang ito sa panlasa ng Gen Z at Millennials. Mga resibo, bakit confirm na ang regular status? Nung una, maraming netizen ang nag-aakala na panandali ang bisita lang si Bimby para lang magbigay ng suporta o mag-promote. Pero bilang mga expert sa pagmamasid, aka Certified Marites, so narito ang ilan sa mga solid na ebidensya at pahiwatig na nagpapatunay na permanent staycation na si Bim sa TV5 at sa Eat Bulaga. So nung June 12 birthday surprise, nagkaroon po ng kay Raisa May, nagkaroon ng yung netizens react nostalgic from June 18 to 25, multi-day co-hosting, so goodbye involvement, 'di ba? And then late June, pasok na ang mukha sa official game at graphics and papremyo promos. So present consistent 3+ days straight. Kung mapapansin po ninyo, dati napapanood lang natin niya every Monday, Thursday, and Saturday. So, ibig sabihin, 3 beses lang siya sa isang linggo. Pero ngayon, kung napansin nyo, from Mondays, Monday, Tuesday, tas Wednesday, sunod-sunod natin siyang napapanood. No? Parang nagiging regular na siya. From 3 days, ngayon, straight na 3 days na. Tignan lang natin sa mga susunod na araw kung nandun pa rin siya ng Thursday, Friday, Saturday. Pag yun talaga, alam na natin, official na talaga.
Ang official graphic interrogation or game promos and papremyo sa Philippine Noontime Television history, mayroon isang unwritten rule. Kapag ang mukha mo ay kasama na sa official na bumper, station ID, or interactive game graphic kung saan pumipili ang home viewer ng host na may katapat na premyo, hindi ka nag-guess. Si Bimbi ay hindi na lang basta sumusulpot sa background. Ang kanyang avatar at pangalan ay official ng bahagi ng roster ng Dabber Cats sa mga interactive segment. Ito yung tinatawag na visual validation. Hindi mag-aaksaya ang graphic design team at producer ng show na i-render at i-lock in ang mukha ng isang tao sa daily game para paraphernalia kung walang pirmahan o solid contract na naganap sa likod ng camera. So, yung pagkakakita ng mukha ni Mr. Bimbi doon, isa ito sa mga ebidensya na talagang yun yung pinaka-visual validation na maaaring isa na siya sa mga regular Dabber Cats na mapapanood natin, 'di ba? So, dahil po dito, ay iniisip po or parang ini-speculate nating lahat, no? Di man natin nakita na mayroon ng pirmahan o solid contract na naganap sa likod ng camera. Mula once a week tungo sa daily routine, dating schedule, or yung dating schedule niya nagsimula ito sa Lunes, Miyerkules at Sabado lang. Kasalukuyan dynamics, nakikita na si Bim ng 3 hanggang 4 na araw na magkakasunod, 3 days straight at counting. Ang ganitong frequency ng paglabas ay nangangahulugan ng maayos na blocking, adjustment, rehearsal schedule at buong integrasyon sa system ng TVJ, tambuong production. So, interaction sa core segments, hindi lang sa studio hosting nakakahawak ng mikropono na si Bim, kasama na rin siya sa mga interaction sa mga tao, pagpapakain ng lines sa mga co-host at paglahok sa iconic segment tulad ng Sugod Bahay, One for All Dynamics, and The Age is Right. Ang pagiging flexible niya sa impromptu banter ay patunay na napiyok man sa simula, mabilis siyang nakikisabay sa timing ni na Jose Manalo, Paolo Ballesteros, ni Bossing Vic, ni Raisa May, diba? At ng ilang pang mga Dabber Cats. The Baby Phenomenon, ang love team na hindi inakala ng lahat. Sino nga ba ang mag-aakala ng dalawang batang sumikat noong 2013 sa Metro Manila Film Festival movie na My Little Bossing ay magiging headline love team paglipas ng mahigit isang dekada. Ang Team Maybe, no, ang bagong comfort ship ng Pinoy showbiz culture, no, mula child star tungo sa Gen Z icon. Noong 2013 si Raisa May Dizon, pambansang aling maliit, habang si Bim naman ang pambansang Baby Bim. Pareho silang lumaki sa harap ng camera at sa mata ng publiko. So yung fast forward ngayon, si Raisa May ay ganap na siyang dalaga. Tinagurian siyang versatile comedian, host at natapos ang senior high school sa FPU. Si Bimbi naman ay isang matangkad, articulate at napaka-gentleman na binata na nagmana naman sa karisma ng kanyang inang si Chris Aquino at sa athleticism build ng kanyang amang si James. Nang mag-reunite sila sa karawan ni Raisa, ang awkward ng hi and hello ay mabilis na napalitan ng natural na teasing at banter, ang visual contrast, ang height difference, at kanila magkakaibang background, diba? So, kaya naman, syempre, yun ay lumika ng isang klasikong rom-com dynamic na gustong-gusto ng mga Pinoy. So, bakit nga ba organic at hindi pilit yung kanilang chemistry? Hindi kasi kailangan mag-imbento ng background, hindi kailangan mag-imbento ng backstory ng production team. May built-in story na kasi silang dalawa. Ang alam ng tao na nagkasama sila nung mga bata pa sila. Kaya ang kanilang closeness ngayon ay pakiramdam ng audience parang childhood sweethearts or friends to lovers trope. The polite boy meets comedic queen dynamics. So, Bimbi ay kilalang napaka-respectful at soft-spoken, di ba? Habang si Raisa naman ay napakabilis magbitiw ng mga hirit at komedya. Yung sagutan nila sa entablado ay napaka-natural na kislap na hindi pwedeng i-script. Kaya naman ang pagtanggap ng senior host sa si Bossing Vic at Joey De Leon mismo ang nangungunang sumusundot at nagpapakilig sa dalawa kapag ang mismo mga pillars ang noontime show ang nagbibigay ng green light at nanlunukso sa tuksuhan, pumuputok ang
ang kilig sa buong studio, no? Kaya naman, syempre po, I therefore conclude, na talagang ito na yung isa sa mga biggest reason kung bakit lately nakikita natin na parang happy ngayon si Bimbi at saka si Raisa May, 'di ba? Kasi meron silang dahilan para magsaya dahil yung pinaka-mimithi ng mga fans ng Maybe na mapanood natin sila ng regular ay talagang mangyayari at magaganap na. Kasi kung tutuusin, kung sabi po ng ilang mga fans, 'di ba? Parang bumalik po yung sigla ng Eat Bulaga, nadagdagan pa yung sigla nila nung dumagdag po itong si Bimbi at nabuo nga yung tandem na Maybe dito sa Eat Bulaga. Kaya naman na ngayon pa lang kinocongratulate na natin ang Maybe fans, Maybe mga Maybe International dahil mahaba-haba pa po natin silang mapapanood at masusubaybayan sa #1 noontime program sa Pilipinas, ang Eat Bulaga. So kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.